Hey guys, good day. Ngayon lang ulit mag-update dito sa ano natin 'no, investment journey natin, yung retail investment journey natin kay AREIT. Makikita niyo diyan may ano ako, meron akong kinash in ₱600 yan, eh. Kasi, time check tsaka ano natin, yung araw natin ngayon is November 28, 2025. So, merong salary, nagpasok ako ng ₱600, nag-cash in ako. Unfortunately sarado na yung market kasi nga yung salary day, I mean yung salary, dumating, close na yung market hours which is past 3 PM na. So, nandiyan muna siya nasa investment wallet ko. By, Monday, bukas na ulit yung market niyan, 9:30 AM yun, eh. Magpapasok tayo ng ano or magba-buy ulit tayo ng shares kay AREIT. So, yung shares ko diyan ano, 191 ano na, 191 shares. So, kinompute ko yun around ₱106, ₱105 yung matatanggap ko sa ano, sa, December 12. And, oo nga pala kasi ano, nasa 8K na yung ano 'no, yung na-save ko or yung na-accumulate ko na amount. Siguro 'pag ano na siya 'no, 'pag nag-5 digits na, 'pag nag-10,000 or siguro pagka 50 ganyan, 'pag na-accumulate natin is 50, ibo-blurred ko na siya. So, hindi ko na sasabihin yung amount, pero yung shares na lang ang i-aano ko, ipapakita ko. Ano lang siguro, for privacy purposes lang. So, yun lang po muna, yun lang yung latest update ko. Hindi pa ako makaano, hindi pa ako makalagay ng position or maka-buy ng shares kasi yun, sarado yung market. Pero meron tayong available na ₱600 diyan. Matic yun, ano na agad. Pagka-receive ko ng, salary, naglalagay agad ako ng ₱600. Na-compute ko kasi, I mean, kaya ng budget natin medyo mag-ano, maghigpit ng sinturon. Maghigpit ng sinturon ng ilang araw, siguro 2 or 3 days kaya ng 600 yung ipasok natin ngayon. So, gano'n lang po talaga 'pag regular na mamamayang Pinoy 'no, simpleng mamamayan lang, kailangan ho talaga may konting paghigpit ng sinturon para kahit papaano yung goals, yung dreams medyo, ah, makahakbang ng konti. Parang sa hagdan, makahakbang ng isang ano ba tawag dun, isang step? Hindi ko alam yung Tagalog. So, yun po. Sa Monday 'no, so sa Monday, ano na kasi tapos na yung ex-dividend date. So kapagka nag-buy ako ng shares, yang 600 na yan makakabili yan siguro ng ano, ng around siguro 12 gano'n, 13 shares. So 'pag dumagdag na yung shares ko na yun, nag-plus 12 or 13 shares tayo, hindi na siya papasok dun sa ano 'no, sa dividends na matatanggap natin sa December 12. Kasi ang na-compute nila is yung 191 shares ko, kasi yun pasok yun, eh. Ang ex-dividend date is November 25. Nung November 24, last day po ng ano natin yun, ng pagdagdag pa ng shares, eh, may extra pa akong datong na natira, idinagdag ko na siya. So ayun, kaya umabot ng 191. Kasi kung ma-check niyo nung nakaraan parang 170 plus lang. Nadagdagan ko siya in the last minute ng trading hours or market hours. So so yun po, siguro once a week mag-a-update ako nung price action. Negative ano ako diyan, eh, negative 280 something. So ganun lang po. I mean, kailangan kaya nating sikmurain yun, yung pagbaba nung price or yung pagtaas niya, 'pag magbe-break even ba, iko-close natin yung trade or iwi-withdraw na, ipo-pull out na. So gano'n po, kailangan we know how to stomach it. Kasi gano'n talaga daw pagka nag-i-invest, eh. Hindi siya hindi siya ano, quick wins or quick gains. Sa ano lang po 'yun, sa trading po 'yun. Wala po diyan. Kasi ganyan ano po 'yan, eh, pag-i-invest po diyan. So long term siya. Tiwala tayo diyan kasi nakita natin yung chart, 'di ba dun sa 2 years niya pataas yung graph niya. Ibig sabihin, for 2 years, tsaka lang tayo makakaramdam ng ano, capital growth.
gano'n po. So, thank you po, next week po ulit mag-update ako. Siguro I don't know, siguro Wednesday or Friday ulit bago mag-weekend kasi sarado yung ano, 'di ba, yung market ng weekend. Siguro gano'n, update ako ng ganyan, Wednesday, Thursday or Friday ulit. Thank you po, next time ulit.